Ako si Monica, 21 taong gulang, at lumaki ako sa isang probinsyang tahimik at konserbatibo. Simula pagkabata ay sanay na ako sa mga salitang bawal at huwag mula sa aking mga magulang, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon. Para sa kanila, ang dalagang gaya ko ay dapat manatiling malinis at nakatutok sa pag-aaral at sa pamilya. Madalas akong naiinggit sa mga kabarkada ko na may kalayaan na makipag-date. Pero sa tuwing naiisip kong baka mabigo ang inaasahan ng aking mga magulang, pinipili kong magtimpi. Ang buhay ko ay umiikot lamang sa eskwela, bahay at simbahan. Ngunit na bago ang lahat nang napilitan akong lumuwas sa bayan para ipagpatuloy ang kolehiyo. Wala kaming sapat na pera, kaya't nagpaunlak ang tiyahin kong may maliit na lumang bahay sa gilid ng bayan na doon ako tumira. Luma ang bahay, gawa sa kahoy at minsan ay kumakaluskos kapag malakas ang hangin. Sa una, natakot ako pero sinabi ng tiyahin na wag ko nalang pansinin dahil matibay pa raw ito. Dito ko naramdaman ang tunay na pag-iisa. Malayo ako sa pamilya at tanging pag-aaral ang nagsilbing sandalan ko. Madalas kong bantayan ang sarili kong damdamin. Pero may mga gabi na parang kakaiba ang katahimikan sa bahay. Habang nakahiga ako sa banig, dinig ko ang mga huni ng kuliglig, ang paghuni ng mga palaka sa labas, at minsan ay may malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa loob ng kwarto kahit sarado ang mga bintana. Sa mga sandaling iyon, may mga bulong akong naririnig, mahina ngunit malinaw. Tila may tawag na hindi ko maintindihan. Naisip kong baka dala lang ng pagod o imahinasyon. Ngunit habang tumatagal ay lalo kong nararamdaman ang presensya ng kung sino man na hindi ko nakikita. Hindi ko alam na iyon ang magiging simula ng pagbabagong hindi ko inakalang darating sa buhay ko. Mula nang lumipat ako sa bayan, nagsimula akong mamuhay ng mag-isa sa lumang bahay ng tiyahin. Mahirap sa umpisa dahil hindi ako sanay na wala akong kasabay sa hapag at wala akong kausap bago matulog. Araw-araw akong pumapasok sa kolehiyo, dala ang baon kong tipid at ang pangarap na makatapos para sa aking pamilya. Madalas ay pagod na pagod ako sa klase, pero kapag gabi na at ako'y naghihiga, may kakaibang kaba ang bumabalot sa akin. Para bang may mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Isang gabi, matapos kong tapusin ang ilang gawain sa eskwela, naglakad ako pauwi. Dumaan ako sa makitid na kalsada patungo sa bahay. At kahit sanay na akong dumadaan doon, may ibang pakiramdam akong naramdaman. Ang paligid ay tila mas tahimik kaysa dati, at bawat yapak ko ay masyadong malakas ang tunog. Nang makarating ako sa bahay, agad kong naramdaman ang lamig na bumabalot sa hangin, parang may kasama ako sa loob. Pinilit kong huwag magpahalata ng takot kaya't dumiretso ako sa kwarto at nagdasal bago matulog. Ngunit hindi naging payapa ang gabing iyon. Sa panaginip, nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng punong malapit sa bahay. Matangkad siya, maputi ang balat, at ang mga mata niya ay tila nagliliyab sa kakaibang liwanag. Nakasuot siya ng lumang kasuotan na hindi ko maipaliwanag kung saan galing. Ang boses niya ay malalim ngunit banayad. Tinatawag ang aking pangalan na para bang matagal na niya akong kakilala. Sa panaginip na iyon, hindi ako makapagsalita. Nanatili lamang akong nakatitig sa kanya habang palapit siya ng palapit. Nang halos abutin niya ang aking kamay, bigla akong nagising, hingal na hingal at pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Doon nagsimula ang tanong sa isip ko kung bakit tila totoo ang lahat ng iyon at kung bakit parang hindi lang basta panaginip ang naranasan ko. Pagmulat ko ng umaga, hindi maalis sa isipan ko ang lalaking nakita ko sa panaginip. Kahit anong gawin ko, bumabalik-balik sa alaala ko ang mga mata niyang tilang nanghihikayat
at ang tinig niyang paulit-ulit na bumibigkas ng pangalan ko. Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa klase at mga gawain sa eskwela, pero sa bawat pagkakataong mapapatingin ako sa malayo, ang mukha niya ang lumilitaw sa isip ko. Napaisip tuloy ako kung baka dala lang ito ng pagod at stress. Pero kakaiba ang dating dahil napakalinaw ng mga detalye, para bang hindi ito imahinasyon lamang. Kinabukasan, matapos ang klase, kinausap ko ang kaklase kong si Liza. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa lalaking nakikita ko sa panaginip. Natawa siya sa una at sinabing baka nananaginip lang ako ng ideal man. Pero nang sabihin kong paulit-ulit itong nangyayari at para bang totoo, bigla siyang tumahimik. Sabi niya minsan daw kapag ganoon kalinaw at paulit-ulit ang panaginip, may kahulugan ito at hindi dapat baliwalain. Pinayuhan niya akong magdasal ng mas madalas at huwag masyadong isipin. Pinilit kong sundin ang payo niya, pero sa kaibuturan ng puso ko, may kakaibang kaba at sabik na hindi ko maipaliwanag, para bang may paparating na bagay na hindi ko kontrolado, at iyon ang mas lalo kong kinatatakutan. Habang lumilipas ang mga araw, lalo kong napapansin na hindi lamang sa panaginip ko lumilitaw ang lalaking iyon. Sa mga pagkakataong naglalakad ako pauwi, ramdam ko na parang may sumusunod sa akin. Kapag bigla akong lumilingon, wala namang tao. Pero may malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko. Parang may kasamang bulong na hindi ko mawari. Dumating pa ang isang gabi na habang nag-aaral ako sa mesa, may kandilang nakasindi sa tabi ko. Bigla itong kumurap at halos mamatay, at sa liwanag ng anino sa dingding ay parang may hugis ng isang lalaki na nakatayo at nakamasid sa akin. Kinilabutan ako, ngunit imbes na matakot ng lubusan, nakaramdam ako ng kakaibang pagkapanatag, na para bang hindi siya banta kundi bantay. Nang humiga ako noong gabing iyon, muli ko siyang napanaginipan. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang lahat. Hindi na siya nakatayo sa malayo, kundi nasa harapan ko mismo. Nakilala ko rin sa wakas ang pangalan niya, Ariel. Siya mismo ang nagsabi, sa boses na banayad, ngunit may lalim na tila nagmumula sa kalikasan. Sinabi niyang matagal na niya akong binabantayan at hindi ko na raw kailangang matakot. Napahinto ako sa panaginip na iyon, hindi ko alam kung matutuwa o masisindak. Bakit ako? Bakit ako ang pinili niyang lapitan at bantayan? Sa mga tanong na iyon, ako nagising, muling nag-iiwan ng kabog sa dibdib ko na hindi ko maalis hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan, dala ko pa rin ang alaala ng panaginip kung saan ipinakilala sa akin ng lalaki ang kaniyang pangalan, Ariel. Sa isip ko, paulit-ulit kong inuusal ang pangalang iyon, parang may kakaibang puwersa na bumabalot sa bawat bigkas ko. Habang nasa klase ako, nahihirapan akong mag-focus. Kahit anong subukan kong ibaling ang atensyon sa leksyon, bumabalik at bumabalik ang larawan ng kanyang mukha, ang lalim ng boses niya, at ang pakiramdam na para bang kilalanan niya ako ng matagal. Pagkatapos ng klase, imbes na dumiretso agad pa uwi, naglakad-lakad muna ako sa plaza. Gusto kong malinawan ang isip ko. Baka sakaling mawala ang bigat na bumabalot sa dibdib ko. Pero habang naglalakad ako, naramdaman ko na naman ang presensya niya. Hindi ko siya nakikita, pero alam kong nandoon siya, nakamasid at nakasunod. Pagdating ko sa bahay, mas lalo akong naging balisa. Nagsindi ako ng kandila at naupo sa gilid ng kama. Tahimik ang paligid, tanging huni lang ng mga kuliglig ang naririnig ko. Ngunit biglang may malamig na simoy na dumampi sa aking batok, kasabay ng isang tinig na pabulong. Huwag kang matakot, Monica. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang iyon o totoo, pero napakalinaw ng boses. Tumayo ako at tumingin sa paligid, pero walang tao. Napahigpit ang hawak ko sa krus na palaging nakasabit sa aking leeg. Nang dumating ang gabi, hindi ako mapakali.
Pumikit ako para makatulog at muli siyang nagpakita sa panaginip. Ngayon mas malinaw ang mga salita niya. Sinabi niyang hindi aksidente ang lahat ng ito, na may dahilan kung bakit ako ang kanyang pinili. Tiningnan ko siya at naglakas loob na magtanong, ano ang gusto mo sa akin? Ngunit bago pa siya sumagot, bigla akong nagising, hinihingal at pawis na pawis. Iniwan akong nakabitin sa gitna ng tanong at takot na unti-unti na ring napapalitan ng kakaibang kuryosidad. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong naramdaman ang kakaibang koneksyon kay Ariel. Hindi na lang siya basta presensya o panaginip, kundi tila bahagi na siya ng bawat hakbang ng araw ko. Sa tuwing lalabas ako ng bahay, laging may pakiramdam akong may matang nakabantay, hindi para takutin ako, kundi para tiyakin na ligtas ako. Minsan habang naglalakad ako pa uwi galing eskwela, bigla akong napahinto dahil may humarang na aso sa daan. Nagngangalit ang ngipin at tila handang mangagat. Halos mabura ang lakas ng tuhod ko. Pero bago pa ako makapagsisigaw ng tulong, biglang umatras ang aso at tumahimik, para bang may nakapigil dito. Sa mga mata ko, wala akong nakitang kahit anong dahilan, ngunit naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin at ang boses na pabulong. Wala nang dapat ipangamba. Kinagabihan, dumating na naman siya sa panaginip ko. Pero ngayon, mas malinaw, mas buo. Hindi na siya parang anino, kundi isang nilalang na may anyong mas makapangyarihan kaysa tao. Ang buhok niya ay tila dumadaloy na parang alon at ang mga mata niya ay kumikislap na para bang kumukuha ng liwanag mula sa mga bituin. Ako si Ariel, isang engkanto, sabi niya. Diretsyong nakatingin sa akin. Nanlamig ako at napatitig lang, hindi makapaniwala sa naririnig. Alam kong may mga alamat tungkol sa mga engkanto, pero hindi ko inisip na maaari silang lumapit sa isang gaya ko. Sinabi niyang matagal na niya akong sinusundan at may dahilan kung bakit hindi niya magawang iwanang ako. Nang magising ako, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maantig. Engkanto siya, isang nilalang na hindi tao. Pero bakit tila sa halip na pangamba, ang nararamdaman ko ay isang kakaibang paghila, isang pagtawag na mahirap labanan. Sa mga sandaling iyon, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung ano ang magiging kapalaran ko kapag tuluyang sumunod sa misteryosong nilalang na ito. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Sa bawat sandali, parang kasama ko si Ariel. Kahit hindi siya nakikita ng mata, dama ko ang presensya niya. Habang naglalakad ako papunta sa eskwela, may mga pagkakataong biglang may ihip ng hangin na dumadampi sa aking pisngi, na parang may kamay na banayad na humahaplos. Sa library, habang nagbabasa ako ng mga alamat tungkol sa mga engkanto, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa pinakamadilim na sulok ng silid. Ang mga simpleng bagay ay nagiging mas misteryoso dahil alam kong siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Dumating ang isang gabi na muli siyang nagpakita sa panaginip ko, pero mas malinaw, mas matindi. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakatayo lamang sa malayo. Lumapit siya ng husto hanggang sa halos magtama ang aming mga mukha. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Kakaiba dahil malamig ang paligid. Monica, bulong niya, hindi ako nandito para saktan ka. Narito ako para protektahan ka. May bagay kang hindi pa alam tungkol sa sarili mo at iyon ang dahilan kung bakit ako hindi makalayo sa iyo. Nanlamig ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang meron sa akin? Gusto ko siyang tanungin ng maraming bagay. Ngunit tila paralisado ako sa titig ng kanyang mga mata. May halong takot at pagnanasa ang naramdaman ko at hindi ko alam kung alin ang mas nangingibabaw. Nang akmang hahawakan niya ang aking kamay, bigla akong nagising. Nanginginig ang buo kong katawan, ngunit ramdam ko pa rin ang inip na iniwan ng kanyang presensya. Doon ko naisip na hindi na sapat na isipin na panaginip lang ang lahat ng ito. May mas malalim na dahilan.
at unti-unti na akong hinihila ni Ariel patungo sa mundo niya. Isang hapon, matapos ang klase, nagpasya akong dumaan sa tindahan para bumili ng ilang gamit bago umuwi. Ngunit sa hindi ko inaasahan, naligaw ako sa daan. Imbes na makarating agad sa lumang bahay ng tiyahin, napadpad ako sa isang makitid na daan patungo sa kagubatan. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang may humihila sa akin. Sa bawat hakbang, mas lalo kong nararamdaman ang malamig na simoy at ang pamilyar na presensya hanggang sa marating ko ang isang malawak na bahagi ng gubat kung saan nakatayo ang isang punong napakalaki at doon ko siya nakita. Nakatayo si Ariel, hindi na anino o piraso ng panaginip, kundi buong buo sa harap ko. Ang kaniyang anyo ay nakakaakit at nakakatakot sa parehong oras. Ang mukha niya ay tila hinubog ng perpekto at ang mga mata niya ay kumikislap na parang may sariling ilaw. Napatigil ako, hindi makapaniwala na narito na siya, hindi na sa panaginip kundi sa totoong buhay. Monica, wika niya sa tinig na banayad. Ngayon alam mo na, hindi ka nananaginip. Ako ay totoo at hindi na ako magtatago pa sa iyo. Nanlamig ako at halos mawalan ng boses. Tanging mga salitang bakit ako ang lumabas sa labi ko. Lumapit siya sa akin, mabagal ngunit sigurado. Matagal na kitang pinagmamasdan, may kakaibang liwanag sa iyo na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na kayang iwanan ka, sagot niya. Habang sinasabi niya iyon, dama ko ang pagtibok ng puso ko. Mabilis at hindi mapigilan. Gusto kong tumakbo palayo, ngunit may bahagi sa akin na nananatiling nakatali sa kanya. Ang mga mata niya ay tila may kapangyarihang pumipigil sa akin at sa gitna ng takot at pagtataka, naramdaman kong unti-unti na akong nahuhulog sa isang bagay na hindi ko alam kung kaya ko bang kontrolin. Hindi ko na alam kung paano tatakasan ang sitwasyon ng mga oras na iyon. Nakatayo ako sa harap ni Ariel at pakiramdam ko ay para akong ikinulong ng sariling katawan ko. Hindi ako makagalaw, hindi makapagsalita, ngunit malinaw kong nararamdaman ang tibok ng puso kong halos mabasag sa lakas. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa bawat hakbang niya ay parang humihigop ng hangin ang paligid. Nang tuluyan na siyang nasa harapan ko, iniunat niya ang kamay niya at hinawakan ang aking pisngi. Mainit ang kaniyang palad, kabaliktaran ng malamig na simoy na bumabalot sa paligid. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Aniya, halos bulong, ngunit tumatagos sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Hindi ako kaaway, ako ang magiging gabay mo. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko, pero imbes na umatras, nanatili ako roon at pinakinggan siya. Sinabi niya na matagal na niya akong sinusundan at na sa bawat gabi na nag-iisa ako, siya ang dahilan kung bakit ligtas ako. Hindi ko maiwasang magtanong, bakit ako? Ano ang nakita mo sa akin? Sandaling natahimik si Ariel bago ngumiti ng tipid. May bagay na hindi mo pa alam tungkol sa iyong sarili at iyon ang dahilan kung bakit hindi ko magawang lumayo. Nababalot ako ng higit pang pagkalito. Gusto kong maniwala, ngunit sa kabilang banda, paano ako makakapaniwala agad sa isang nilalang na hindi tao? Ngunit habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang kakaibang katiyakan, para bang sinasabi ng puso ko na hindi siya nagsisinungaling. Nang kumalas siya ng kaunti at biglang naglaho na parang usok, naiwan akong mag-isa sa gitna ng kagubatan, nanginginig at humihingal. Doon ko napagtanto na nagsisimula ng mabura ang linya sa pagitan ng takot at pananabik. At unti-unti akong nahuhulog sa misteryo ng nilalang na iyon. Kinabukasan, pagpasok ko sa klase ay hindi ko mapigilang mapansin ang kakaibang pakiramdam sa katawan ko. Parang may bakas na naiwan sa balat ko mula sa paghawak ni Ariel. Hindi ito sugat o pasak, kundi isang tila marka na mahina lamang ang liwanag, halos hindi makita ng iba, pero malinaw sa mga mata ko. Habang tinititigan ko iyon, pakiramdam ko ay may enerhiyang dumadaloy na hindi ko maipaliwanag.
Nagtataka ako kung ito ba ay bahagi ng sinasabi niyang may hindi pa akong alam tungkol sa sarili ko. Sinubukan kong takpan iyon ng manggas ng aking uniforme para hindi mapansin ng mga kaklase. Pero ramdam ko ang init na nagmumula roon. Pag-uwi ko sa bahay, pinilit kong wag isipin si Ariel. Binuksan ko ang mga libro ko at nag-aral, pero sa bawat paina ay mukha niya ang lumilitaw sa isip ko. Nang tinitigan ko ang bintana, nakita kong nakasindi ang ilaw sa poste sa labas at may aninong dumaan. Parang isang mabilis na silweta ng tao, pero nang sumilip ako, wala namang tao sa kalsada. Bumalik ako sa mesa. Ngunit kasabay nito ay ang biglaang pagpatay ng kandila ko. Muli kong naramdaman ang malamig na hangin at ang boses niya na bulong lamang, "Hindi ka nag-iisa." Napaupo ako at napapikit. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o huminga ng maluwag dahil alam kong siya iyon. Ngunit may ibang bagay na gumugulo sa isip ko. Ano ang ibig sabihin ng marka? Bakit pakiramdam ko ay mas lumalakas ako, mas matalim ang pandama, at mas mabilis ang pintig ng puso sa mga oras na iyon? Habang nakahiga ako, hindi ko maiwasang isipin na nagsisimula ng magbago ang sarili kong katawan, at ito ay may kaugnayan kay Ariel. Kinabukasan, hindi ko na talaga matiis ang mga tanong na bumabalot sa isip ko. Kaya nang dumiretso ako sa gubat matapos ang klase, alam kong makikita ko si Ariel doon. Hindi ako nagkamali. Nakatayo siya sa lilim ng punong malaki, nakamasid na parang inaabangan ang pagdating ko. Hindi na ako nag-atubili, lumapit agad ako at walang alinlangan na nagtanong, "Ano ang ginawa mo sa akin? Bakit may marka ako? Ano ang ibig sabihin nito?" Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya lang ako. Ang mga mata niyang tila may kalaliman ng isang lihim na hindi basta ibinubunyag. Lumapit siya ng dahan-dahan at marahan niyang hinawakan ang braso ko kung saan naroon ang marka. Ang tanda na iyan, aniya sa mababang tinig, ay simbolo ng proteksyon. Pinili kitang bantayan, kaya't dumaloy sa iyo ang bahagi ng aking kapangyarihan. Hindi ka na isang ordinaryong mortal, Monica. May koneksyon ka na sa mundo ko. Nanlamig ako sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o dapat ba akong natuwa. Hindi ko naman hinihiling ito, sagot ko, halos nanginginig. Bakit ako ang pinili mo? Ano ang nakikita mo sa akin na wala sa iba? Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Hindi lahat ng bagay ay kaya kong ipaliwanag sa ngayon. Pero tandaan mo, may dahilan kung bakit nagtagpo ang ating mga landas. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Lalong dumami ang tanong ko, pero sa tono ng boses niya, naramdaman kong hindi pa panahon para malaman ang lahat. Ang tanging malinaw ay hindi na ako makakatakas sa koneksyon namin. Habang nakatitig ako sa kanya, dama kong may puwersang mas malakas kaysa takot ang humahawak sa akin, at iyon ay ang unti-unting pag-usbong ng tiwala at pagnanais na manatili sa piling niya kahit gaano pa ito kasalimuot. Mula nan aminin ni Ariel na may koneksyon na ako sa mundo niya. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa paligid. Parang lahat ng bagay ay mas malinaw, mas buhay. Kapag naglalakad ako pauwi galing eskwela, napapansin ko ang mga tunog na dati hindi ko pinapansin, tulad ng pagaspas ng pakpak ng mga ibon o ang marahang paglagas ng mga dahon. Ang mga mata ko'y tila mas sanay na sa dilim at kaya kong gumalaw nang hindi natatakot kahit walang ilaw. Pero kasabay ng mga pagbabagong iyon ay ang pagdami rin ng mga kakaibang nararamdaman. Sa gabi, bago ako matulog, madalas kong marinig ang mga bulong sa paligid ng bahay, mga tinig na hindi kayang intindihin ng tao. Hindi ko alam kung ito'y mga nilalang na kabilang sa mundo ni Ariel o mga kalaban niyang ayaw akong maging bahagi ng kanyang kapangyarihan. Isang gabi, muli kaming nagkita sa panaginip. Hindi na siya nakatayo lamang o basta nakamasid. Lumapit siya ng husto at marahan niyang hinawakan ang kamay ko. "Monica," sabi niya, "dapat mong malaman na hindi lahat ng engkanto ay katulad ko. May mga hindi matutuwa na pinili kitang maging konektado sa akin. Hindi ka ligtas,
lalo na ngayon na dala mo ang marka. Napalunok ako dahil sa unang pagkakataon ay ramdam kong may banta sa likod ng lahat ng ito. Gusto kong magtanong pa, pero tinitigan niya ako ng mariin at tila binabalaan. Kapag naramdaman mong may ibang presensya bukod sa akin, huwag kang lalapit. Hindi lahat ay kaibigan. Pagkagising ko, ramdam ko ang bigat ng kaniyang mga salita. Hindi na ito basta kakaibang karanasan lamang. May nakataya na at ako mismo ang nasa gitna ng lahat. Hindi ko alam kung handa ba ako, pero malinaw na unti-unti akong hinihila ng kapalaran papunta sa mundo na hindi ko inakalang pagdadaanan ko. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong mamuhay ng normal, ngunit hindi ko maitago ang pagkabagabag na dala ng mga sinabi ni Ariel. Hindi ko na kayang ipagsawalang bahala ang mga bulong na naririnig ko gabi-gabi. Minsan, habang nag-aaral ako, parang may malamig na hangin na dumadaan sa matok ko at may boses na mahina ngunit matalim na nagbubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi ito tulad ng tinig ni Ariel na banayad at nakapapawi, kundi may bigat at galit. Pinipilit kong huwag pansinin, pero mas lalong lumalakas ang presensyang iyon. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Sa bawat hakbang ko, may yapak na umaalingaw-naw mula sa likuran. Nang lingunin ko, wala namang tao. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko at halos tumakbo na ako sa takot. Ngunit bago pa ako makapasok sa bahay, may malamig na kamay na tila hahawak sa balikat ko. Napasigaw ako at biglang may liwanag na kumislap sa aking braso, mula mismo sa markang iniwan ni Ariel. Sa isang iglap, nawala ang presensya at naiwan akong nanginginig at hingal na hingal. Kinagabihan, nagpakita muli si Ariel sa aking panaginip. "Ngayon alam mo na," sabi niya. Ang boses niya ay seryoso at puno ng babala. "Hindi ako ang tanging nilalang na nakakaalam tungkol sa iyo. May mga engkantong hindi sang-ayon sa ating ugnayan. Ang ilan sa kanila'y susubukan kang agawin o saktan, kaya kailangang manatili kang malapit sa akin." Sa halip na guminhawa, mas lalo akong kinabahan sa kanyang mga sinabi. Ngunit may bahagi rin sa akin na nakakaramdam ng kakaibang pag-asa. Sapagkat kahit gaano pa kadelikado ang lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Siya ang proteksyon ko. Ngunit siya rin ang dahilan kung bakit ako ngayon ay nasa bingit ng panganib. Hindi ko man gustuhin, unti-unti akong naaakit kay Ariel. Sa kabila ng takot na dulot ng mga babala niya, mas nangingibabaw ang kakaibang kalapit na nadarama ko kapag naroon siya. Isang gabi sa panaginip muli kaming nagtagpo. Hindi na siya kagaya ng dati na nananatiling malayo. Lumapit siya hanggang halos magtama ang aming mga hininga. Ramdam ko ang init ng kamay niya nang marahan niyang hawakan ang aking piski. Ang mga mata niya ay tila kumukulong dagat ng damdamin at sa kabila ng kaniyang pagiging engkanto, dama ko ang katotohanan ng nararamdaman niya para sa akin. "Monica, para akong tinatangay ng alon na walang kapantay na ligaya." Sa oras na iyon, alam kong wala na akong kawala. Unti-unti na akong nahuhulog hindi lamang sa mahiwagang mundo niya, kundi sa kanya mismo. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na magawang itanggi ang nararamdaman ko. Araw-araw, dala ko pa rin ang init ng halik ni Ariel. At kahit na alam kong delikado, hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin siya. Sa klase, hindi ako makafocus. At kahit kasama ko ang mga kaibigan ko, parang wala ako sa lugar. Palagi akong nagmamadaling umuwi, umaasang muling mararamdaman ang presensya niya. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng damdamin kong ito, mas lalong tumitindi ang mga pangamba. Isang gabi, habang nakahiga ako, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig sa loob ng bahay. Hindi ito ang banayad na hangin na dala ng presensya ni Ariel. Ito'y matalim, parang humihiwa sa balat. Bumangon ako at nakita ang bintanang bahagyang nakabukas. Nang lumapit ako para isara ito, napatingin ako sa labas at nakita ang dalawang mata na kumikislap sa dilim.
nakatingin diretso sa akin. Napaatras ako at muntik nang mapasigaw pero biglang nagliwanag ang marka sa braso ko. Kasabay nito ay ang paglitaw ni Ariel sa tabi ko. Seryoso ang mukha at mariing boses. Huwag kang lalapit sa kanila, Monica. Hindi sila kaibigan. Hindi ko alam kung paano siya biglang napadpad doon. Ngunit ramdam kong iniligtas niya ako mula sa isang bagay na hindi ko kayang harapin mag-isa. Doon ko lalong naintindihan na habang mas lumalapit kami ni Ariel sa isa't isa, mas malaki rin ang kapalit na responsibilidad at panganib na kailangang pagdaanan. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo akong kumapit sa kanya dahil sa pusi ko, alam kong hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Kinabukasan, kahit pilitin kong bumalik sa normal na takbo ng buhay, hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari kagabi. Ang titig ng mga matang nakita ko sa dilim ay tila nakabaon pa rin sa alaala ko. Habang naglalakad ako papasok sa eskwela, pakiramdam ko ay sinusundan pa rin ako. Kahit sa gitna ng maraming tao, may malamig na hangin na laging dumadampi sa bato ko. Paalala na hindi na ako ligtas tulad ng dati. Dumating sa punto na hindi ko na kayang kimkimin ang lahat. Kaya nang muling nagpakita si Ariel sa aking panaginip, naglakas loob akong magtanong, sino sila? Bakit nila ako sinusundan? Tinitigan niya ako, mabigat ang kaning mga mata. Sila ang mga engkantong tutol sa ugnayan natin. Para sa kanila, bawal ang pagmamahala ng isang mortal at ng isang nilalang na tulad ko. Nakikita nila ang koneksyon natin bilang banta. Natigilan ako sa narinig. Hindi ko akalain na ang nararamdaman ko para sa kanya ay magiging dahilan ng panganib na ito. Ngunit bago pa man ako lamunin ng takot, hinawakan niya ang kamay ko at banayad ng ngumiti. Hindi kita pababayaan, Monica. Anumang mangyari, ako ang magiging panangga mo. Sa mga salitang iyon, naghalo ang takot at kapanatagan sa puso ko. Alam kong masisira ang katahimikan ng buhay ko, ngunit hindi ko rin kayang bitawan ang damdamin ko para sa kanya. Habang nakatitig ako sa kanya, napagtanto kong handa akong lumaban kahit hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Lumipas ang mga araw na mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Kahit anong pilit kong maging abala sa eskwela, hindi ko na maiwasang mapansin ang mga kakaibang pangyayari sa paligid. May mga kaklase akong nagsabing may nakita raw silang aninong nakatayo sa malapit sa bintana ng silid namin. Pero nang silipin nila, wala namang tao. Sa library, biglang bumagsak ang ilang libro mula sa estante na parang may dumaan, kahit wala namang ibang tao roon. Sa lahat ng iyon, alam kong hindi na ito simpleng guni-guni lamang. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, biglang may malamig na hangin na dumapo sa akin at narinig ko ang isang boses na pabulong. Hindi si Ariel, kundi mas matalim at mabigat. Hindi ka nararapat sa kanya. Napahinto ako at kinabahan. Pero bago pa ako tuluyang lamunin ng takot, lumitaw si Ariel mula sa anino at humarang sa harapan ko. Kita sa mukha niya ang matinding galit habang nakatingin sa kawalan, tila may kinakausap na hindi ko nakikita. Layuan mo siya. Mariin niyang sambit bago niya ako hinawakan sa kamay at mabilis na inilayo. Pagkarating namin sa ilalim ng malaking puno sa gubat, doon siya tumigil. Monica, seryoso ang boses niya. Hindi ko na kayang itago pa. Mas malaki ang laban na haharapin natin kaysa sa inaakala mo. Kung pipiliin mong manatili sa tabi ko, kailangan mong tanggapin ang panganib na kasama nito. Napatingin ako sa kanya, at kahit nanginginig ang loob ko, malinaw sa puso ko ang sagot. Hindi ko kayang tumalikod. Mas pinili kong manatili kahit kapalit nito ay ang pagpasok sa mundong hindi ko alam kung makakaya ko bang harapin. Simula nang aminin ko sa sarili kong hindi ko kayang iwan si Ariel, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lang simpleng presensya ang sumusunod sa akin,
kundi mga palatandaan ng panganib. Sa bawat sulok ng aking paglalakad, tila may mga matang nakamasid. Minsan, habang nasa klase ako, napansin kong nagdidilim ang paligid kahit wala namang bagyo. Ang mga ilaw sa silid ay kumukurap at ang mga kaklase ko'y walang kamalay-malay, pero ramdam kong ako lamang ang pinupuntirya ng kakaibang enerhiya. Isang gabi, naglakad ako pauwi ng mas maaga kaysa dati, umaasang makakaiwas sa mga kakaibang pangyayari. Ngunit pagdating ko sa daan patungo sa gubat, biglang bumigat ang hangin at mula sa dilim ay may aninong lumitaw. Hindi ko maaninag ang mukha, ngunit ramdam ko ang matinding galit na dala nito. Bago pa man ako makagalaw, naramdaman kong humigpit ang pagkinang ng marka sa aking braso at sa isang iglap, naroon na si Ariel, nakaharang sa akin. Ang mga mata niya'y nag-aalab. At sa tinig niyang mariin, sinabi niya, wala kang karapatang lumapit sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nasaksihan ko kung paano lumaban si Ariel. Ang paligid ay tila umuga at ang mga anino'y naglaho ng parang usok sa ere. Hawak niya ang kamay ko, ramdam ko ang init ng kanyang kapangyarihan. Ngunit kasabay ng pagligpas niya, nakita ko rin ang bigat ng responsibilidad na dala ng aming ugnayan. Sa unang pagkakataon, natanto ko na hindi lang pala pag-ibig ang nakataya rito, kundi pati ang buhay ko at ang katahimikan ng dalawang mundong magkaugnay dahil sa amin. Pagkatapos ng engkwentrong iyon, hindi ko na mapigilang mangamba. Kahit anong gawin ko, ramdam kong may mga matang nakabantay pa rin sa akin. Sa bawat hakbang ko, kahit nasa gitna ako ng maraming tao, may pakiramdam akong tinatarget ako ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Hindi ko masabi kanino man ang nararanasan ko, dahil alam kong iisipin lang nilang nababaliw ako. Kaya't kay Ariel lamang ako kumakapit. Sa bawat pagpapakita niya, laging nakasulat sa mga mata niya ang pangakong hindi niya ako pababayaan. Ngunit ramdam ko rin ang bigat ng kanyang mga balikat. Isang gabi, muling nagpakita si Ariel sa aking panaginip. Hindi siya katulad ng dati na banayad at maamo ang mukha. Ngayon, seryoso at puno ng pag-aalala. Monica, sabi niya, may darating na pagsubok. May mga nilalang na hindi titigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Hindi lang ako ang nagmabasid sa iyo. Kung hindi ka magiging maingat, maaari ka nilang malinlang. Natigilan ako sa sinabi niya. Paano ako malilinlang? Tanong ko. Halos manginig ang boses. Initigan niya ako at sumagot. Kaya nilang magpakita sa anyo ng mga taong malapit sa iyo. Kaya nilang gamitin ang emosyon mo laban sa iyo. Nagising akong pawis na pawis at halos hindi makahinga. Ang ideya na maaaring lumapit sa akin ang mga kalaban sa anyo ng isang kaklase, kaibigan o kahit pamilya ay mas lalo kong kinatatakutan. Ngunit sa puso ko, may bahagi rin akong nagpasyang hindi ako susuko. Kung ito ang magiging kapalaran ko dahil sa koneksyon ko kay Ariel, kailangan kong maging matatag. Sa gitna ng lahat ng pangamba, lalo ko ring nadarama na hindi na lang takot ang bumabalot sa akin, kundi ang lumalalim na damdaming hindi ko na kayang itanggi. Kinabukasan, habang papauwi ako mula sa eskwela, napansin kong tila kakaiba ang kilos ng mga tao sa paligid. May mga naglalakad na tila walang ekspresyon sa mukha, parang mga aninong walang kaluluwa. Nang dumaan ako sa isang makitid na eskinita, biglang tumigil ang oras sa paningin ko. Ang mga taong dapat ay naglalakad ay nanatiling nakapirmi, at ang katahimikan ay bumasag sa lahat. Mula sa dulo ng eskinita, may isang lalaki na nakangiti, ngunit hindi ito isang ordinaryong ngiti. Ang mga mata niya ay kumikislap ng kulay itim at ang tinig niya ay umalingaw-ngaw sa loob ng isip ko. Monica, hindi ka dapat sa kanya. Sumama ka sa amin at makakalaya ka sa sumpang dala niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Alam kong hindi ito si Ariel. Sa halip,
Ito ang tinutukoy niyang mga nilalang na susubok magpakita sa anyo ng tao. Bago pa man ako makasagot, biglang nagliwanag ang marka sa aking braso at pumutok ang isang hangin na nagtulak palayo sa lalaki. Mula sa gilid ko, biglang lumitaw si Ariel. Galit ang mukha at mariing tinig. "Huwag mo siyang gagalawin." Isang iglap lang at naglaho ang lalaking iyon. Naiwan ang pakiramdam ng bigat at lamig. Hinawakan ako ni Ariel at tinitigan ng mariin. "Ito na ang simula. Sinusubukan na nilang kunin ka. Kailangan kitang manatiling malapit sa akin." Hindi ko na nagawang sumagot dahil nangingibabaw sa akin ang takot at pagtibok ng puso kong parang sasabog. Doon ko lalong naunawaan na wala nang atrasan. Ang buhay ko ay tuluyan ng nakatali sa mundo ng mga engkanto. Pagkalipas ng insidente sa eskinita, mas lalo akong naging alisto. Hindi na ako basta-basta lumalabas ng mag-isa at sa tuwing nararamdaman kong may kakaibang presensya, mahigpit kong hinahawakan ang bahagi ng braso kong may marka. Ngunit kahit anong pag-iingat ko, hindi ko pa rin maiwasang maramdaman ang paglapit ng panganib. Isang gabi, habang nakaupo ako sa loob ng lumang bahay at nagbabasa, biglang bumukas ang bintana nang walang hangin. Sumabay dito ang marahas na pagpatay ng ilaw ng lampara at ang buong silid ay binalot ng dilim. Mula sa isang sulok, may mga matang kumikislap, higit sa isa na nakatitig sa akin. Mabilis ang tibok ng puso ko at muntik na akong mapasigaw. Ngunit biglang nagliwanag ang marka at naramdaman ko ang kamay ni Ariel na humawak sa balikat ko. Lumitaw siya mula sa anino. Ang mga mata niya'y nag-aalab habang nakatingin sa mga nilalang na nasa sulok. "Hindi siya ninyo makukuha," mariin niyang sabi, at sa isang iglap ay naglaho ang mga matang iyon na parang usok na pinawi ng hangin. Naiwan akong nanginginig at halos mawalan ng lakas. Umupo siya sa tabi ko, seryosong nakatingin. "Monica, hindi naligtas ang mundo nito para sa'yo. Habang nandito ka, mas madali kang puntiryahin. Kailangang dalhin na kita sa lugar kung saan mas malakas ang proteksyon ko." Napatingin ako sa kanya, gulat at naguguluhan. "Ibig mong sabihin sa mundo mo?" Tumango siya. Doon ko napagtanto na ang linya sa pagitan ng aking buhay bilang tao at ng mahiwagang daigdig niya ay tuluyan ng mabubura. At sa kabila ng takot, may bahagi ng puso ko ang sabik na makita kung ano ang naghihintay sa kabilang panig. Nang marinig ko kay Ariel na kailangan na niya akong dalhin sa kanyang mundo, pumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung handa ba akong iwan ang lahat ng nakasanayan ko. Nariyan ang eskwela, ang mga kaibigan at ang simpleng buhay na kinalakihan ko. Pero kasabay ng mga iniisip kong yon ay ang katotohanang hindi na rin ako ligtas dito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang banta ng mga nilalang na gusto akong kunin. Kaya nang muling magtagpo ang mga mata namin, nakita ko sa kanya ang pangakong hindi niya ako pababayaan. "Kung sasama ka sa akin, makikita mo ang katotohanan at doon mas malakas kitang mapoprotektahan," wika niya. Kinabukasan, naglakad kami patungo sa gubat. Ang bawat hakbang ay mabigat para sa akin dahil alam kong maaaring ito na ang huling pagkakataon na makita ko ang mundong nakasanayan ko. Pagdating namin sa gitna ng kagubatan, huminto si Ariel sa ilalim ng isang napakalaking puno. Ibinuka niya ang palad niya at biglang nagliwanag ang paligid. Unti-unting bumukas ang isang tila lagusan na kumikislap ng asul at berde. Hindi ko maiwasang huminga ng malalim. Para bang humaharap ako sa isang bagong kapalaran. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang ngumiti. "Huwag kang matakot, Monica. Ito ang simula ng lahat." Sa sandaling iyon, kahit nanginginig ang tuhod ko, pinili kong kumapit sa kanya. Kasabay ng pagpasok namin sa lagusan, binalot ako ng kakaibang liwanag at alam kong ang lahat ng nakasanayan kong mundo ay mawawala na. Ang bagong kabanata ng buhay ko ay magsisimula na, sa piling niya.
Pagpasok namin sa lagusan, agad akong binalot ng kakaibang liwanag na parang hinahaplos ang buong katawan ko. Sa isang iglap, nawala ang bigat ng mundo ng tao at pinalitan ng isang tanawin na hindi ko maipaliwanag. Nasa harap ko ngayon ang isang kahariang punong-puno ng kulay at liwanag. Ang mga puno ay napakataas, ang mga dahon ay kumikislap na tila may sariling liwanag at ang hangin ay puno ng mga bulong na parang awit ng kalikasan. Ang lupa'y kumikintab at ang ilog na dumadaloy ay parang gawa sa pilak na tubig. Namangha ako at halos hindi makapaniwala na may ganitong lugar na umiiral. Monica, maligayang pagdating sa mundo ng mga engkanto. Sabi ni Ariel habang pinagmamasdan ang reaksyon ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong hawakan ang dibdib ko. Ramdam ko ang mabilis na pintig ng puso ko. Ang lahat ng naririto ay parang panaginip na naging totoo. Ngunit kasabay ng pagkabighani ko ay ang bigat ng katotohanang binanggit niya dati. Hindi lahat ng engkanto ay papayag sa presensya ko. Habang naglalakad kami papasok sa mas malalim na bahagi ng kaharian, napansin kong may mga matang natamasid mula sa anino. May mga nilalang na tila ng tatago, hindi malinaw ang itsura, ngunit dama kong hindi sila kontento sa pagdating ko. Lalo kong hinigpitan ang hawak sa kamay ni Ariel. Sa kabila ng takot, may kakaibang kapanatagan akong nararamdaman. Alam kong delikado pero sa piling niya, handa akong humakbang kahit saan. Doon ko napagtanto na nagsisimula na talaga ang bagong kabanata ng buhay ko at wala nang balikan sa mundo ng tao. Habang mas lumalalim kami sa mundo ng mga engkanto, mas lalo akong namamangha sa bawat tanawing nakikita ko. May mga ilog na nagliliwanag sa gabi, mga bulaklak na bumubuka at kumakanta ng mahihinang himig, at mga nilalang na lumilipad na parang pawang gawa lamang sa liwanag. Ngunit kasabay ng hiwagang ito ay ang bigat ng mga matang nakamasid sa akin. Sa bawat sulok ng kaharian, ramdam ko ang mga titig na puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ang ilan ay tila nagtatago sa mga puno, at ang ilan namay hindi maitatago ang pagkadismaya sa presensya ko. Dinala ako ni Ariel sa isang palasyo na nakatayo sa gitna ng kagubatan, yari sa mga kristal at bato na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa loob, sinalubong kami ng ilang matatandang engkanto. Ang kanilang anyo ay mas matindi kaysa kay Ariel at ang presensya nila ay mabigat at makapangyarihan. Isa sa kanila ang nagsalita, malalim at malamig ang tinig. "Bakit mo siya dinala rito, Ariel? Alam mong bawal ang isang mortal sa ating kaharian." Hindi ako makapagsalita, ngunit mahigpit ang hawak ni Ariel sa aking kamay. Si Monica ay hindi ordinaryong mortal, mariin niyang sagot. Siya ang dahilan kung bakit ako nanatili sa mundong tao. At siya rin ang dahilan kung bakit ako lalaban. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matatandang engkanto at doon ko lalong naramdaman ang bigat ng sitwasyong pinasok ko. Hindi lamang pala pag-ibig ang nakataya rito, kundi pati ang kapalaran ko sa harap ng mundong hindi kailanman tinanggap ang kagaya ko. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali habang nasa loob ng palasyo. Sa bawat hakbang na naririnig ko sa mga pasilyo, pakiramdam ko'y tinutulig sa ako ng mga mata ng mga engkanto. Ramdam ko ang malamig na hangin na dala ng kanilang mga bulong at tingin. Para bang isa akong dayuhang walang karapatan sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili si Ariel sa tabi ko at ang mahigpit niyang hawak sa aking kamay ang nagsilbing lakas ko para hindi tuluyang manghina sa takot. Kinabukasan, pinatawag muli si Ariel ng mga matatandang engkanto. Nakaupo ako sa gilid habang pinagmamasdan ang tensyon sa pagitan nila. Ang pinakamatanda sa kanila ay tumingin sa akin ng mariin, saka binalingan si Ariel. Kung tunay na mahalaga sa iyo ang mortal na ito, patunayan mong kaya mo siyang ipagtanggol. Ngunit tandaan mo, Ariel, na ang kanyang presensya rito ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa ating lahat. Sumilay ang matinding galit sa mga mata ni Ariel,
ngunit pinanatili niya ang kaniyang tinig na kalmado. Kahit sino pa ang humadlang, hindi ko siya iiwan. Kung kinakailangan kong lumaban para sa kanya, gagawin ko. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong lalo pang tumitibay ang ugnayan namin. Ngunit alam ko ring hindi iyon matatanggap ng lahat. Habang lumalabas kami ng bulwagan, ramdam kong nagsisimula ng umikot ang mga bulong laban sa akin. Ang ilan ay may halong pagkutya, ang ilan na may babala. Doon ko naintindihan na ang mundong ito ay hindi basta-basta tatanggap sa akin. Ngunit sa puso ko, mas lalo kong naramdaman na handa akong harapin ang lahat, basta't nasa tabi ko si Ariel. Lumipas ang ilang araw mula nang humarap si Ariel sa mga matatandang engkanto. Akala ko'y magiging mas payapa na ang lahat matapos niyang ipahayag ang kanyang katapatan. Ngunit mali ako. Sa halip, mas dumami ang mga pagkakataong ramdam ko ang pagkamuhi at pagtutol ng ibang nilalang sa presensya ko. Sa bawat paglalakad namin sa kaharian, may mga engkantong palihim na sumusulyap na may halong pang-uuyam. May ilan ding hayagang bumubulong na mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit batid kong laban iyon sa akin. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Ariel sa gilid ng isang ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan, biglang lumitaw ang tatlong nilalang mula sa dilim. Ang kanilang anyo ay matitikas at ang mga mata nila'y nagliliyab ng galit. Hindi mo siya dapat dalhin dito, Ariel, wika ng isa, mabigat ang tinig. Ang isang mortal ay hindi kailanman magiging bahagi ng ating mundo. Hinawakan ko agad ang braso ni Ariel, nanginginig sa takot. Ngunit mariin niyang hinawakan ang aking kamay at sumagot, "Hindi niyo siya maaring galawin, siya ang pinili ko." Naglakad palapit ang isa sa kanila. Tila sinusubok si Ariel, ngunit bago pa man sila makalapit, biglang lumiwanag ang marka sa aking braso. Ang liwanag na iyon ay kumalat hanggang sa paligid at tila sumunog sa hangin. Nagulat maging ang mga nilalang at napaatras. Doon ko napagtanto na hindi lamang proteksyon ang dala ng markang iyon, kundi kapangyarihang hindi ko palubusang nauunawaan. Nakita ko ang pagkagulat sa kanilang mga mukha at doon ko naramdaman na nagsisimula ng magbago ang ingin nila sa akin. Kahit hindi lahat ay pabor, ngunit kasabay ng liwanag na iyon, alam kong mas malaki na ang magiging kapalit ng ugnayan namin ni Ariel. Pagkatapos ng gabing iyon sa ilog, hindi na ako tinigilan ng mga tanong sa isip ko. Ano ba talaga ang kapangyarihang nasa loob ko? Bakit sa lahat ng mortal, ako ang pinili ni Ariel? At bakit tila may koneksyon ako sa mundong ito na lampas pa sa iniisip ko? Hindi ko maiwasang kabahan sa tuwing napapansin kong may mga matang nakatingin sa akin. Hindi lamang puno ng galit, kundi may halong takot. Para bang may nalalaman silang hindi ko pa nauunawaan. Isang araw, dinala ako ni Ariel sa isang lihim na hardin sa likod ng palasyo. Ang lugar ay napapalibutan ng mga bulaklak na kumikislap at may hangin tila may dalang awit. Doon niya ako pinaupo at marahang hinawakan ang aking mga kamay. "Monica," wika niya, "ang markang nasa braso mo ay hindi basta proteksyon lamang. Isa itong tanda na ikaw ay may kaugnayan sa sinaunang kasunduan ng mga mortal at mga engkanto. Bihira itong mangyari at sa mahabang panahon. Wala pang mortal na nabigyan ng ganitong koneksyon." Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. "Ibig mong sabihin, matagal nang nakatadhana ito?" Tumango siya at marahang ngumiti. "Oo, at marahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi kita maiwan mula pa noong una. May nakatakdang papel ka sa kaharian na ito, Monica, at iyon ang kinatatakutan ng ilan." Habang sinasabi niya iyon, dama ko mas lalo akong nadadala ng bigat ng kapalaran ko. Ngunit kasabay nito, mas malinaw na sa akin na hindi na lamang ito tungkol sa takot o pagmamahal, kundi tungkol sa pagpili kung tatanggapin ko ba ang papel na iyon o lalabanan. Sa narinig ko mula kay Ariel, lalo akong nabulabog.
Hindi ko akalain na ang simpleng buhay ko bilang isang mortal ay may kinalaman pala sa kasunduan ng dalawang mundo. Habang nakaupo ako sa hardin, pinagmamasdan ko ang mga bulaklak na kumikislap. Hindi ko maiwasan magtanong sa sarili ko kung kaya ko bang akuin ang bigat ng tungkuling iyon. Ngunit bago pa ako makapagsalita, naramdaman kong biglang lumamig ang hangin at ang mga bulaklak na kanina'y buhay at maliwanag ay biglang nanlumok. Tumayo si Ariel at agad akong hinila palapit sa kanya. Narito sila, mariin niyang wika. Mula sa dilim ng hardin, lumitaw ang tatlong nilalang na mas nakakatakot kaysa sa mga nauna kong nakita. Ang kanilang balat ay kulay abo at ang mga mata nila'y pulang nagliliyab. Hindi ka dapat naririto, mortal. Sigaw ng isa. Ang presensya mo ay sumpa sa kaharian. Napatigil ako, nanginginig, pero bago pa ako tuluyang lamunin ng takot, nagliwanag muli ang marka ko. Ang liwanag ay kumalat sa buong paligid at pumigil sa kanila sa paglapit. Tinitigan ako ng mga nilalang, halatang napigilan. Ito ang dahilan, bulong ng isa bago sila biglang naglaho. Naiwan akong humihingal habang si Ariel ay mariing napapingin sa akin. Ngayon malinaw na, sabi niya, ikaw ang susi, Monica, at hindi na natin maiiwasan ang digmaan na paparating. Sa mga salitang iyon, lalong bumigat ang pakiramdam ko. Hindi na lamang ako isang bisita sa kanilang mundo, isa na akong bahagi ng kapalaran na matagal na nilang pinaghahandaan. Pagkatapos ng insidente sa hardin, hindi na ako mapakali. Ang mga salitang binitiwan ng mga nilalang ay paulit-ulit na umaalingaw sa isip ko. Ako raw ay sumpa, ako raw ay hindi dapat narito. Ngunit kasabay ng takot na iyon, malinaw rin ang sinabi ni Ariel na ako ang susi. Hindi ko pa lubos maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Pero dama ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting ibinabagsak sa balikat ko. Sa mga sumunod na araw, hindi na kami lumalabas ni Ariel nang walang pag-iingat. Lagi niya akong binabantayan at kitang-kita ko ang tensyon sa kaniyang mukha. Kahit pilitin niyang ngumiti at magpakalma, hindi niya maitatago ang bigat na dala ng sitwasyon. Minsan, nahuli ko siyang nakatingin sa akin habang mahimbing akong natutulog, para bang tinitiyak niya na ligtas ako. Doon ko lalong naramdaman ang lalim ng kanyang damdamin, na hindi na lamang proteksyon kundi tunay na pagmamahal. Ngunit kasabay nito, nagsimula ring magpakita ang mga pagbabago sa akin. Napansin kong mas lumalakas ang aking pandama, naririnig ko sa mga bulong sa hangin, nararamdaman ko ang galaw ng mga nilalang kahit hindi ko sila nakikita. At minsan ay nakikita ko ang liwanag na dumadaloy sa aking palad kapag natatakot ako. Nang ikwento ko ito kay Ariel, mariin niyang sinabi, ito ang epekto ng koneksyon natin, Monica. Unti-unti ka nang nagiging bahagi ng mundo namin. Sa mga salitang iyon, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o tanggapin na unti-unti na akong nagiging ibang tao. Isang nilalang na hindi ko na lubos na makikilala. Habang mas lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabagong nagaganap sa akin. Hindi ko na lang basta nakikita ang mga nilalang na dati anino lamang. Ngayon ay malinaw ko nang nasisilayan ang kanilang mga anyo. Ang ilan ay magaganda at mapayapa, ngunit marami rin ang nakakatakot. May mga mata at anyong hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing nakakasalubong ko sila, ramdam kong naguguluhan sila sa akin. Hindi nila malaman kung ako ba'y mortal o isa ng bahagi ng kanilang mundo. Isang gabi, dinala ako ni Ariel sa gilid ng isang lawa na kumikislap sa ilalim ng buwan. Doon niya ipinahayag ang isang bagay na matagal ko nang hinihintay at kinatatakutan marinig. Monica, wika niya, hindi na natin maaaring ipagpaliban. Malalaman na ng buong kaharian kung sino ka at ano ang papel mo. Napalunok ako, nanginginig sa kaba. Ano bang ibig mo sabihin, tanong ko. Tinitigan niya ako, mariin at puno ng damdamin. Ikaw ang magiging tulay ng ating mga mundo.
Ngunit para magawa iyon, kailangan mong pagdaanan ang pagsubok. Hindi lahat ay tatanggap sa iyo at hindi lahat ay kakampi. Habang nakaupo ako sa tabi ng lawa, pinagmamasdan ko ang sariling refleksyon. Hindi na ako ang simpleng dalagang mortal na umalis ng probinsya para mag-aral. Ako na ngayon ang binigyan ng marka, ang pinili ng isang engkanto at ang haharap sa kapalarang mas mabigat kaysa sa aking sariling buhay. Doon ko napagtanto na wala na talagang balikan. Kailangang ipagpatuloy ko ang paglalakbay na ito kahit saan man ako dalhin ng tadhana kasama si Ariel. Kinabukasan, dinala ako ni Ariel sa gitna ng kaharian kung saan nagtitipon ang mga matatanda at pinuno ng kanilang mundo. Ang lugar ay napapalibutan ng malalaking punong kumikislap at may mga ilaw na lumulutang sa hangin na para bang mga bituin na bumaba sa lupa. Doon ko unang naramdaman ang bigat ng kanilang tingin sa akin, mga matang puno ng pagdududa, galit at pagtataka. Ito ba ang mortal na nais mong ipaglaban? Tanong ng isa. Malamig ang boses at mabigat ang presensya. Hindi ko magawang magsalita, kaya't si Ariel ang sumagot. Oo, siya ang pinili ko at hindi aksidente ang lahat ng ito. Tumayo ang pinakamatandang engkanto. Ang tinig niya ay parang dumadagundong sa paligid. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan niyang patunayan na siya ay karapat-dapat. Walang mortal ang maaaring manatili dito ng walang pagsubok. Nanlamig ako sa mga salitang iyon. Sinubukan kong tingnan si Ariel at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Monica, mahina niyang bulong. Ito ang sinasabi kong pagsubok. Kung papayag ka, hindi ka na basta mortal. Ngunit kung hindi, baka tuluyan ka nang mapaalis sa mundong ito. Huminga ako ng malalim. Dama ko ang kaba na umaalipin sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong uri ng pagsubok ang kakaharapin ko. Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ko kayang iwan si Ariel. Kaya't tumayo ako, tinitigan ang mga matatanda at mariing nagsalita. Tatanggapin ko ang pagsubok anuman iyon. Hindi ko tatakasan ang kapalaran ko. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng tadhana na tuluyan ng lumapat sa balikat ko. Dinala nila ako sa isang malawak na lugar sa gitna ng kagubatan, kung saan ang hangin ay tila mas mabigat at ang paligid ay balot ng mahiwagang liwanag. Doon ipinaliwanag ng mga matatandang engkanto na ang pagsubok ko ay hindi laban ng lakas kundi ng puso at tapang. Kailangan kong humarap sa mga ilusyon na bubuuin ng kanilang kapangyarihan, mga bagay na huhugot sa pinakamalalim kong takot at pagdududa. Habang nakapikit ako, nagsimulang gumalaw ang lupa at bumuka ang dilim sa paligid. Isa-isa kong narinig ang mga tinig ng mga mahal ko sa buhay. Tila tinatawag ako palayo kay Ariel. Nanginginig ako, ngunit mahigpit kong pinanghawakan ang kanyang pangalan. Habang lumalalim ang pagsubok, unti-unting lumitaw ang mga nakakatakot na anyo mula sa dilim. Mga nilalang nakahawig ng aking pamilya, umiiyak at humihingi ng tulong. Pilit akong hinihila palayo. Bumalik ka na, Monica, hindi mo lugar dito. Paulit-ulit nilang sinasabi. Nanlumo ako, gusto kong tumakbo papalapit. Pero naalala ko ang babala ni Ariel na gagamitin nila ang emosyon ko laban sa akin. Pinikit ko ang mga mata ko at inusal ang pangalan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang liwanag mula sa aking marka na kumalat sa buong katawan ko at isa-isang naglaho ang mga ilusyon. Napalitan ng katahimikan. Nang tuluyan nang mawala ang mga ilusyon, bumukas ang paligid at muli kong nasilayan ang kaharian ng mga engkanto. Nakatayo roon si Ariel, nakamasid sa akin, halatang nag-aalala ngunit puno ng pag-asa. Lumapit siya at mahigpit akong niyakap. Ramdam kong nanginginig pa rin ang katawan ko matapos ang lahat ng nakita ko. Monica, nagtagumpay ka, bulong niya. Mula sa likuran niya, lumapit ang mga matatanda at sa kanilang mga matay may halong pagkamangha. Pinatunayan mong malakas ang iyong puso. Hindi ka na basta mortal, sabi ng pinakamatanda. Doon ko naramdaman ang bigat ng pagbabago.
ako na ngayon ay kabilang sa kanilang mundo. Matapos ang pagsubok, ramdam kong nagbago na ang lahat. Ang mga matang dati puno ng galit at pagdududa ay napalitan ng tingin ng pagkilala, kahit hindi lahat ay bukas ang loob sa akin. Ang mga matatandang engkanto ay muling nagsalita at ipinaliwanag na ang nagawa ko ay hindi basta ordinaryong bagay, sapagkat tanging may matatag na puso lamang ang makakatalo sa mga ilusyon na iyon. Ngunit sabay nilang binalaan si Ariel na ang pagpili niya sa akin ay hindi matatapos sa simpleng pagtanggap. Darating ang panahon na susubukin pa ang aming pagmamahalan, at kapag hindi namin kinaya, parehong mundo ang magdurusa. Sa mga salitang iyon, lalong bumigat ang loob ko, ngunit hindi na ako umatras. Nang mag-isa kami ni Ariel, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at tinitigan ako ng buong tapang. Monica, kahit anong sabihin nila, hinding-hindi kita iiwan. Handa akong isakripisyo ang lahat para manatili ka sa piling ko. Napaluha ako sa sinabi niya. Dahil sa kabila ng lahat ng panganib at pagtutol, malinaw sa akin na ang pagmamahal niya ay totoo at hindi ko na kayang tanggihan. Yumakap ako sa kanya at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Habang pinagmamasdan ko ang kaharian sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam kong wala nang balikan. Ang dating simpleng dalagang mortal ay tuluyan na nakatali sa isang kapalarang hindi ko pinili, ngunit buong puso kong tinanggap. At sa piling ni Ariel, natutunan kong hindi lamang ito kwento ng takot at misteryo, kundi kwento ng pag-ibig na tumatawid sa hangganan ng dalawang magkaibang mundo. Sa bawat pintig ng puso ko, malinaw ang kasagutan. Handa akong harapin ang lahat, basta't kasama ko siya. Kahit saan pa man dalhin ng tadhana ang aming pagmamahalan.